Magkano nga ba ang nagastos ko sa aking solar setup dito sa bahay? So marami po nagtatanong nito dahil nag-viral po yung aking video na pinakita ko na gumagana lahat ng appliances dito sa bahay. Kasama yung aircon sa araw. Sa araw lang po yung aircon. Sa gabi po ay sa Ormeco ko isinasaksak yung aking aircon. Kasi hindi pa po kaya nung battery ko. Bali, 4 pa lang po yung battery ko. 2 watt cycle at 2 CST energy. So, bakit magkaiba? Kasi yung CST energy po yung una kong nabili dahil may Bluetooth po yon. Nakikita sa cellphone kasi nga Bluetooth na siya kung ano yung nangyayari doon sa battery. Kung full charge ba or discharging or charging siya. Ayan. Bali ngayon ay araw, alas 3 ng hapon. Ayan po yung ginagamit ko. Naka-aircon po ako ngayon kasi sayang naman. Mapupuno na yung battery ko. Kaysa naman masayang yung sobrang harvest ng panel, ginagamit ko sa aircon. So ito po ay naka-series, itong dalawa na ito. Tapos yung dalawang CST energy sa likod ay naka-series din. Tapos pinag-parallel ko silang dalawa. Bali 24 volts po ito. So ngayon po ipakikita ko naman lahat kung magkano yung nagastos ko sa bawat parts nito. At yung kabuuan kung magkano yung nagastos ko dito sa buong setup ko. So lahat po ng mga materials na nagamit ko dito, pwede nyo pong mabili. At ilalagay ko po dyan sa comment section yung links kung saan nyo mabibili. So hindi na po nyo kailangang maghanap kung saan may legit na mabibilhan. Dahil ito po mismo ay doon ko binili. So ngayon po ipakikita ko kung ano yung mga ginamit ko at kung magkano yung presyo. Unahin po natin yung aking battery. Bale, 4 na 12 volts 100 AH na LiFePO4. So yun po ay CST energy yung dalawa at yung dalawa ay watt cycle. Pinag-series ko lang yan. Tapos pinag-parallel ko para makabuo ng 24 volts 200 AH. Kasi 100 AH po ang bawat isa nito. Bali dati po ay 8.5 ang bawat isa nito. Ngayon po ay nagtaas na yung presyo dahil dun sa giyera. Hindi na bumaba. 10.5 na po. Ayan. Times 4. Bali 42,000 na po ang magagastos dun sa battery. Yung 4 na yan. At ang ginamit ko pong solar panel ay 2 lang na 590 watts. Wala po akong link nito kasi ito ay sa Solarista ko binili. 590 watts po ang bawat isa nito. Yan po ay ipinaliwanag ko na doon sa aking mga nagdaang video kung bakit 2 590 watts lang yung ginamit ko. So, dapat ay at least 3 or 4. Ang paliwanag ko po doon, ito kasi ay hindi ko ginagamit sa gabi yung 2. Kumbaga yung 50% lang nito yung ginagamit ko, magdamag. Para pagising ko sa umaga ay may kuryente kami kahit mag-brown out. O kaya naman ay may mapaglulutuan kami kasi naka-induction cooker kami at rice cooker. Bali yung 2 590 watts po, ang bawat isa nun, ang bili ko dati ay 3.8. Ngayon ipagpalagay na natin 5,000 ang bawat isa. So 10,000 na po. Tapos para mag-charge yan, kailangan natin ng MPPT. Yung MPPT ko po ay Samdon, 60 ampere. 4,000 po ang presyo niyan. Parang hanggang ngayon ay 4,000 pa rin. So ang isunod po natin ay yung circuit breaker. Galing dito sa panel, papunta sa MPPT. Ang ginamit ko po dyan ay 20 amps lang na Taxnel. Nasa 250 po ang isa niyan. Tapos yung wire nito, meron po akong link niyan. Meron din pong mabibili sa mga Solarista, mas makakamura kayo. Pagpalagay na po natin 1,000 yung wire na ginamit ko dyan. Depende po sa haba. Sama na din yung MC4 connectors nun. Konti lang naman yung 2 lang. Tapos, ang sunod po natin ay breaker ulit. Pwede na po dito ang 60 amps. Yan po yung ginamit ko. At yan po ay nagkakahalaga ng 250 ulit ang isa. Tapos, yung wire po, galing MPPT papunta doon sa ating battery. Ang ginamit ko po dyan ay 6AWG. Sa pagkakatanda ko po ay nasa 400 ampere meter niyan. So, 2 metro, isang pula at isang itim. 800. At ang isunod po natin ay yung aking ginamit na inverter. 24 volts, 6 kilowatt na SNAT. SNAT po yan. 24 volts, 3 kilowatt. So para po i-connecta yan ay gagamit tayo ng MCCB. Bale ito po yun. Yan yung MCCB. 125 amps. 125 ampere po yung ginamit kong MCCB. Yan po ay 1,000. At yung wire po para i-connecta yan, ang ginamit ko ay 4AWG papunta dito sa battery. Sa pagkakatanda ko po ay 600 ang isa, 1 metro.
Bali, dalawa yan, pula at itim ulit. 1, 2. So, bali, yan po yung pinaka main components ng setup ko. Yung iba po kasi hindi ko na alam yung presyo. So, ilagay na lang din natin. Yung ATS ko, 1,000. So, ito yung ATS na kapag nalobat yung battery ko ay lilipat sa Ormeco. Yung supply. Para walang brownout, ano. Tapos ito. Tapos yan, yung mga ginamit kong breakers. Hindi pa kasi tapos yung setup ko. Kaya hindi ko makwenta lahat. Gumamit din nga pala ako nito. Ito po ay battery equalizer para manatiling balanse lahat yung aking 4 na battery. Tapos bali yan yung panel ko, yung dalawa na yun. Ayan. Yan, may gastos din dyan kasi may mga railings yan sa ilalim. Tapos yung pinagpatungan, ayan yung mga bakal, pinu-welding ko pa yan. At itong mga tools ko, ayan. Marami nagsasabi na hindi kailangan yung mga accessories at saka mga tools. Kailangan po yan kasi ang nakakasunog po ay yung mga maluluwag. So, kailangan ng heavy duty crimper. Para hindi masunog yung ating setup, mag-invest na rin kayo sa mga magagandang gamit. So, bali ito po yung mga main components na ginamit ko dun sa aking setup. Hindi ko na lahat mailagay. Mga presyo ng mga accessories, tools, yung mga bakal, yung mga wires na ginamit para sa 220 volts, yung mga plyboards. Hindi po yun bababa ng 10,000 lahat. At hindi rin tataas ng 15,000 siguro. Ilagay na lang natin na 15,000 yung nagastos dito. Ayan. 76,500. Yan po yung nagastos ko sa setup ko. Ayan, bali 76,500 pesos po yung nagastos ko. Yun po ay estimated na lang dahil hindi ko na maalala lahat ng presyo. At ngayon po kasi nagsitaas na. 3 kilowatt lang po yung setup ko kasi dati pong nangungupahan lang kami. Kaya hindi ko 6 kilowatt. Pero kung gusto niyo pong gamitin sa bahay nyo, mag 6 kilowatt na kayo pataas. Para hindi kayo lugi. Kasi ang pag-upgrade po ay halos palit yung ibang mga components. Gaya ng inverter. Pag nag 6 kilowatt ako, ipo 48 volts ko na rin yan. So baka ibenta ko na lang yan. So sana po nasagot ko yung mga tanong nyo. Na magkano yung nagastos ko doon sa aking setup. Pasensya na po kung ngayon lang po ulit nakapag-upload. Medyo busy lang po sa negosyo. So maraming salamat po.